MMI Ras Al Khaimah, ang Sharjah. Yan. Sama din natin ang CBCMI Dubai, Al Riga, at ang Al Ain, CBCMMI Al Ain, si Brother Christian, Paul Christian, kasama po natin from USA to, nasa USA ta. Nasa Amerika po si Brother Christian. Okay, at ganun din po ating binabati yung mga si Sister Josie Agdepa. And si Preacher Dado, mukhang papuntang, saan ka papunta, Preacher Dado? Saan ka pupunta? Sa Abu Dhabi ka ba? Or Al Ain ka ba? Or kuwan ka? Saan? Sa Dubai? Okay, so yun. Okay, so ngayon po ay meron tayong pag-aaral. Sasagutin ko lang ilang mga, meron kasing post na gusto ko lang sagutin. Gusto ko lang liwanagin mabuti. Okay, nung nakaraan, ang tinalaki natin grace giving, ano? So, ibig sabihin noon ay we can only give by the grace of God. Yun lang ibig sabihin. We can only give through the enablement that God has given us. Kanina meron tayong nabasa sa Ephesians, no? At ito po sinabi ni St. Paul sa mga Kristiyano sa lugar po ng Efeso. At akin lang babasahin doon, at babasahin ko lang sa inyo, we do believe in grace giving, ano? Wala po tayong pagtatalunan dyan, wala tayong ibang babaguhin dyan. Kasi ako, ang paniwala ko talaga is we can only give in our time by the grace that God has given us. We cannot give beyond the measure of grace that God has given us. Hindi po pwede tayo makapagbigay ng hindi sa pamamagitan ng ating sarili, but by His grace. No? Sa pamamagitan lang ng kanyang biyaya, tayo ay makapagbibigay. At hindi natin kayang gawin magbigay if we are not experiencing God's grace in our life. At yung sinasabi nating grace is God's enablement. It is God's ability given to us so that we could do whatever God wants us to do. Yun po ang ibig sabihin on grace, yung grace. No, sabi diyan, ano? Doon sa verse 7 ng Ephesians 4, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So, ang Diyos ay nagbibigay talaga po ng biyaya for us to give to the Lord. Tama po yung ating alam nyo, yung giving is an overflow of our gratitude to God. No, hindi naman tayo po pwedeng makapagbigay if we are not a gift to us. So yun po yung totoo diyan. Ngayon, dito sa post kasi yung bang tithes is a command. Parang hindi, kasi at the time na when Abraham, ka namang mababasa sa Genesis na inuusan ba si Abraham? It is a gratitude. It is because he won in a battle, and because of that, he gives tithes. Wala na ito command.
No, it is not a command. It was included in the law. Doon mo nga makikita yung consistency ng Panginoon. Ay, gusto kong pagawa sa inyo yan. I want you to do that. I want you to practice that. Mantala mo mula kay Abraham, wala pang law of Moses. Hindi naman siya nagbigay ng tithes because he was commanded. It is an overflow that God has given him victory. So, hindi po siya command sa church. It should be done, or it should be done by God's grace. No, yung pagbibigay ng tithes, igagawin mo yan by God's grace. Ginamit pa niya yung talata, may talata kasi binanggit, and gusto kong pag-aralan yung mabuti, yung marunong sa math. Meron binanggit kasi sa 1 Corinthians 16:2. Na ang sabi doon, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him. Sa marunong sa math, may interpret niya to as ratio and portion. Knowing that ika nga blessing from the Lord. And how can we have equality in giving? How can we have equality in giving? Ang gusto ng Panginoon ay so magkaroon tayo ng equality in giving, no? Okay? So number one, we are not commanded to give tithes. No, we should practice that by His grace. No, because kay Abraham na nag-utos, walang utos eh. Nagbigay lang siya, if you will read. Ating balikan yung ating napag-aralan noon last sa Genesis chapter 14 ba yan? No, di ba? So nung manalo siya sa gera, no, nung siya ay magtagumpay, at kung yung titingnan ninyo yung Bible, okay, ating basahin para malaman natin. Pero bang command doon? Pero bang command sa kay Abraham to give tithes? Did God commanded him to give tithes? Wala. Ato, babasahin ko sa inyo, Genesis 14:17, and the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer and of the kings that were with him at the valley of Shevet, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him, sino si Abraham, and said, Blessed be Abraham of the Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. Wala po. It is a realization in the part of Abraham to give tithes as a gratitude to God for giving him, ang sabi dito ay, delivered thine enemies into his hand. Wala pong utos doon. Hindi po inutusan si Abraham. Hindi po utos ang tithes. Wala, hindi po utos yan. It should be a practice. It should be part of our life as a Christian to give thanks to the Lord. And ika nga ay tangible things that we could do to appreciate and recognize God and giving him thanks is to give our tithes, to bring back the tithes to him. So hindi po command sa church ang tithes. Wala po kayo mababasa noon. Tama po yung sinabi na sa post, hindi naman siya command. It should be a practice. Kasi walang command kay Abraham pero pinractice niya. Na-closing itong pagbanggit ng tithes in Abraham's din as a representation, he represent all of them that believe on the name of Christ. So, ang ibig sabihin yan, it should be a practice for us. Wala naman nagkukumand sa ating huminga, pero humihinga tayo. Practice natin huminga. Diba?
Wala naman nagsasabi sa atin na halimbawa kumain tayo. Kumain ba pagkain? Kayo ba, inuutusan ba kayo kumain? Hindi ba it is a practice for us to eat when we feel we are hungry? Diba? So, hindi po siya utos. Ang tithes po ay hindi utos. Hindi utos sa church yan. Iyan po should be done by the grace of God. You will give to the Lord, or you will bring back to the Lord your tithes as a way to thank Him. Yan ay paraan ng Diyos para tayo magpasalamat. Kasi yun ang ginawa ni Abraham. God blessed him, for God delivered his enemy into his hand, and He gave him tithes of all. This is a gratitude. This is a way to express his gratitude to the Lord, to bring back the tithes. So, gusto ko lang i-correct po yung command dito sa church. Ito ay command. Hindi po. Hindi po siya command. Alam niyo, ang idea, bakit isinama siya sa law of Moses is because it should be our practice. At tayo mo pinaractice ni Abraham. Tapos ba't isinama sa law of Moses? To be commanded us to give tithe? No. We should practice that. No. Ngayon, si Kristo in-acknowledge siyang pagbibigay ng tithes. At isa pa, ginamit din yung, namamanga ako sa mga ginagamit nila, na ito, ang ginamit pa ay isa pang ginamit na talata, Romans 10:4, Christ fulfilled the law. If Christ fulfilled the law, at sinasabi natin na ang tithes ay nasa law, we should practice that. Kasi nga, si Kristo ginawa nga yung batas eh. Ba't tayo hindi gagawin? At yan din na naging confession ni Paul when he was accused by Jewish people in front of James that he is stopping the circumcision of the member of the family of the Jewish people. Anong ginawa ni Saint Paul? Nagpakalbo siya. Para lang ipakita sa kanya, I'm following the law. I'm following the law. I'm not against the law. I'm following the law. So, ibig sabihin, ang reason bakit isinama sa batas at bakit tapos na nga ang batas, binanggit sa Book of Hebrews. And Book of Hebrews is a book written to the Jewish believers. So, kung ito'y batas sa Hudyo, bakit inulit pa? Hindi ba ang reason bakit ito sinabi pa sa Book of Hebrews? Kung titingnan natin ang line of thoughts ng Panginoon sa Biblia, ginawa ni Abraham walang utos, sinama sa batas ni Moses. Tapos ngayon, binanggit ulit sa Book of Hebrews sa panahon na ng church. So anong ni-imply? Ni-imply, it should be our practice as a way to give thanks to the Lord. Para magbigay ng pasalamat sa Panginoon. Hindi para sundin ang utos. Kaya yung pagpapasalamat, yan ay biyaya din ng Diyos. Hindi ka pwede magpasalamat kapag ikaw walang contentment. You cannot thank the Lord if you are not contented at what you have. And then pangalawa pang reason, how can we know we have equality in giving? Hindi naman natin pwedeng itatwa na ito, nagbigay ng 1 bilyon. Ako nagbigay lang ko ng 1,000. Paano kami equal niyan sa harapan ng Diyos sa giving? Diba? Alam nyo, it gave us a reason na walang pwedeng magmalaki, mas malaki bigay ko sa iyo. Because we are just equal in giving. Why? Because you give your 10, I give my 10. God bless me with 1,000, you bless with 1 million, and you give your tithes. We have equality in giving. Diba? So, ngayon, ang gusto ng Panginoon, karoon tayo ng equality in giving, di ba? At tandaan niyo, tithes will be given through grace of God. Maraming hindi nagtatides. Bakit? Hindi nila kayang gawin.
So papasok na yun para magawa mo, you need God's enablement and what? And that is grace of God. Biyaya po ng Diyos yun. Sino ba namang mapunta kayo mo, magkaroon ka ng 200 milyon, tapos 2 million itatides, 20 million itatides mo, madali yun? Sige nga, kayo magsabi. Assuming Brother Christian Ramos, no, ay na-bless ng Panginoon, binigyan ka halimbawa ng 10 bilyon. Brother Christian, ito tapatan lang tayo. Binigyan ka ng 10 milyon. Can you give 1 billion to the Lord? Right then and then, wala nang hindi mo iisipin na nangihinayang ka. Alam mo, human tayo. Lagi natin, ang laki naman ito. Eh lalo ang pagbibigyan niyo halimbawa, pagbibigyan niyo ACBC ng Naga. Pag-iisip ko, gagamitin itong pera nga rin. Hindi po madali magbigay, hindi po madali magbalik ng tithes. Grace ang kailangan. Maniwala. Huwag tayong hypocrite. Huwag tayong hypocrite. Binagpala ka ng Diyos ng 100,000. Can you give 10,000? Right then and then? Di ba? Right there and there? Then, di ba? Hindi niyo kayang ibigay yun. Anong kailangan ng grace of God? Kaya nga grace giving tayo eh. Nagagawa mo lang ibalik sa Diyos yung 10 bahagi kasi biyaya ng Diyos. Kasi ganun tayo eh. Nakaganon tayo lagi. Para tayong mga manok. Kahig lang ng kahig, gusto lang ganun ng ganun. Diba? Ganun naman talaga eh. Okay, tapatan. Sino sa inyong nagkaroon ng, sige, 100,000 na lang. Ibigay nyo madali yan. Easily you give your 10%. You have 100,000. Can you give it without the grace of God? Hindi kaya yun. Hindi kaya. Ay, wala kayo sa akin. Naglolokohan tayo dito. Papasok at papasok sa isip niyo, saan dadalhin yung 10,000? Eh, 1 milyon pa. Eh, di 100,000. Eh, 10 milyon pa. Eh, di 1 bilyon. Considering ang membro lang idadalawang po, ako ay isang mayaman, pumunta ako sa isang church at gusto kong mag-tithes. Kaya meron akong 10 milyon na kita. Eh, 1 bilyon. Idadalawang po membro ito. Ang gagawin ng pastor na ito. Diba? Hindi ganun kadali yun. Ayun nyo yung pagbibigay, pagbabalik ng tithes, grace of God, kailangan natin. Kaya nga grace giving eh. Naintindihan nyo? Eh kahit nga sa atin, yung mga maliliit pa sweldo eh. Ano? Kayo ba yung nagtatites talaga ng tama? Tanong ko sa inyo. Tapos sasabihin natin, ang ngayon ay grace giving. Voluntary. Alam niyo yung ginawa ni Abraham? Voluntary na. Okay. Suriin natin, voluntary ba yun? Lang suriin yung sinabing talata. Ano? Genesis 40. Tingnan natin kung voluntary to. 14:20. Genesis 14:20, Brother Christian. Basahin nga natin. At ikaw tanungin kita, is it voluntary? Yung pagbibigay ba ng o pagbabalik ng ikapo ni Abraham, voluntary ba yan? Sa talata. Tingnan mo nga. Genesis 14:20. Okay, pakibasa mo. Voluntary or not? Kusang loob ba? Kusang loob? Kusang loob? Kusang loob yan eh. Alam niyo, hindi niyo pwedeng interpret ang iba yan. Kusang loob yan eh. Nang sinabi sa kanya, pinagpala siya ni Melchizedek eh. At bigla na lang binigay niya ang tithes. Voluntary. Inutusan ba siya? Walang voluntary. Kaya yung tithes voluntary. Kaya yung sinasabi dito sa post na dapat daw voluntary. Voluntary po pagbibigay ng tithes. No? Okay? Voluntary. Sa iglesia ni Manalo, sa pilitan. Dito, wala naman sa ating naninita eh. May naninita ba? Maririnig niyo, pinapangaral ng tithes.
Siyempre, nire-review kayo sa lesson, nire-review kayo sa aral ng Biblia. No? Okay? So, pagbabalik yan pagbabalik sa Diyos. Binalik. Bakit ginawa ni Abraham? Pagbabalik sa Diyos ng pasalamat. Pagbabalik, pinagpala mo ko, binabalik ko sa iyo. Diba? Hindi na mo pwedeng, okay, kung iglesia ka, talagang itinataob ang sobre pag hindi ka nag-tithes. Sinisita ka. Diba? Pag hindi ka nag-tithes. Diba? Eh ngayon, kung kayo ay isang Christian, hindi kayo nag-tithes, pagkatapos ay kayo napaalalahan at kayo nagagalit, ay kulang kayo ng biyaya. Diba? Biyaya kasi talaga yung pagbibigay. Tinan mo nga yan, nagagalit pa diba? Pag nasit, ba't kung sinisita, di ba voluntary? Yun na nga Yung napapasok yung grace giving Yung pagbabalik ng tithes, grace yan. Hindi pwede mong gawin yan wala grace of God. Hindi mo pwede talaga. Maniwala na kayo sa akin. Kayo na magpatotoo. Totoo ba sinasabi ko, talagang biyaya lang ng Diyos, ay babalik natin ang tithes? Ha? Biyaya ng Diyos yan Sana pagpalain kayo ng mga 10 milyon. Tingnan natin kung gaano kadali bigay 1 milyon. Tapos dadalawang po miyembro ni Pastor Cornelio, binigay mo 1 milyon. Diba? Ang hirap yun laging ganyan inisip ng bibigyan ng tithes. Anong gagawin ng pastor dito sa 1 milyon bibigay ko na tithes, na ibabalik kong tithes? Baka kaya ibulsa ni pastor ito. Baka kaya ibili ng kotse ni pastor ito. Baka kaya kung anong gawin ni pastor dito. Okay? Malaki yan, hindi natin may aalis yan. Alam nyo, yan ang thinking ng marami. If you bring back your tithes to the Lord, you're always thinking, anong gagawin noong sa perang yon? Diba? Laging ganun Hindi natin may aalis yun. That is reality. Diba? Pero kung alam natin, kung yung church ay nagso-soul winning, nagmi-mission, nagsusupport ng mission, nagsusupport ng mga yumahayo, nagbibigay sa mga mahirap, we will not question anymore because mayroon pinapupuntahan talaga siya Diba? So, yun po. Kaya po, number 1, ang tithes po ay hindi po iniutos. Voluntaring ginagawa po yan through the grace of God. Voluntaring ginawa ni Abraham, but isinama sa law because ang gusto ng Diyos, sinasabi ng Diyos, i-practicein niyo yan. Tapos, si Kristo yung nagsabi, dapat sana ninyong gawin yan, huwag kalimutan ito. Si Kristo pa nagsabi. Sasabihin ng iba, batas kasi, nasa panahon ng batas. No. Pero I want to tell you na the law and the prophet were until John. Whose John is that? John the Baptist. Patay na po si John the Baptist sa Matthew 23:23. Patayin na. Tapos na yung batas. So nang sabihin ni Jesus Christ, yung Matthew 23:23 is panahon na po na binubuo po, I will build my church. This is the disciplinary method that you will use. At Matthew 26, this is the Lord's table or Lord's Supper that you will practice inside your gathering. So it is in the process, and church is in the process of institutionalizing. Yung proseso rin ng pag-institutionalize. Nang bagitin ni Kristo yung Matthew 23, wala na po si John diyan. Patay na po si John the Baptist. At yun ang binabanggit na the law and the prophet were until John. Di tapos na. Nang banggitin, hindi na po yung batas. No? Ang sabi pa ni Kristo, diniinan pa niya, dapat sana ninyong gawin yan, but don't forget this important thing. Diba? So, hindi sinabi ni Kristo, itigil ninyo yan kasi yan ay hindi kuman, kasi yan ay voluntary. Walang sinabing gano'n. Diniinan ni Kristo na it should be given as a way to thank the Lord. Kahit nga first fruit At yung first fruit, pinalaki ko na sa inyo yan, first fruit is always connected with the Great Commission. First fruit in Achaia. But anong ibig sabihin ng first fruit in Achaia? First fruit yan. Yan ang mga unang nangaligtas through mission. So, ibig sabihin, yung first fruit ay ikinabit sa mission. Kinabit sa mission. Okay? Okay, so ikinabit yan sa gospel.
Bakit? Kasi the first fruit of them that are that that are first fruit, ano? So ibig sabihin yan, it is a gratitude. Ang pagbabalik ng tithes is a gratitude to God kasi pinractice ni Abraham, sinama ng Diyos sa law, tapos binanggit ni Kristo after the law kasi the law and the prophet were until John. Hindi alam ng iba, mga naniniwala sa dispensation, ang pagkabanggit ni Kristo matapos po si John ay patayin na. At doon na po natatapos yung the law and the prophet were until John. So, ibig sabihin, after the death of John the Baptist, hindi na po siya batas. It is in the process of church. Sa church age na po yun. Ako po, okay, walang magre-react. Naniniwala po ako na officially, ang church ay naipakilala sa Acts chapter 2. Pero sasabihin nyo kung kailan nagsimula ang church, kailan binuo ang church, sa time ni Jesus Cristo. Bakit? Siya nagbigay ng church discipline, siya nagbigay ng Lord's Supper. Okay? At pagka sinabing, I will build my church, it is not a one act, it is a process of building. Ano ba proseso ng building? At katulad niya, nagtatayo tayo sa Tanay, house church. Ano ba? Okay, nakalagay na doon on this site will rise Tanay Christian Baptist Mission Chapel. Okay, tanong, may chapel na ba? Wala. On the process. May nabuhusan na. 8 poste. Meron ng hollow blocks. Tanong, hindi pa ba yung nagsisimula ba yung church chapel? Nagsisimula na ba o hindi? Nagsisimula na. So, nung panahon ni Jesus, nagsisimula ng ikuha niya yung church. Buhay niya yung church. Nagsisimula na siya. At ginagawa na niya yung mga kailangan para sa church. Institutionalize na niya yung Lord's Supper, yung church discipline. Yung baptism, ginawa natin. So, ang ibig sa time ni Kristo, nagsisimula na yung church. Hindi po ako naniniwala ng start ng church ay sa Acts chapter 2. Hindi po ang paniwala po, at yun naman ang totoo, doon po mga kapatid, parang mission. Okay, parang mission. Ang Sarja ba ay nagkaroon na ng pagtitipon? Church na kayo. Ganun. Naging mission muna siya, outreach siya. No, tapos nung maging nakita na faithfully na dumadalo at meron ng tinatawag na mga leaders that could stand for the church, in-establish sa church. Okay, ganun lang po sa Acts chapter 2. In-establish po siya sa Acts chapter 2. But ang tanong, when the church start? Sa panahon po ni Jesus. Doon na po nagsimula yun. Doon na po gumagawa ang Panginoon sa Kristo ng church. No, niyahanda na niya yung mga kailangan ng church o dapat sa church. Niyahanda na po niya. Kaya po yun. Kaya, balik tayo sa tithes. Tithes is not a command to the church. Tama po yun. Tithes should be given to God or bring back to God voluntarily. Do it through His grace. Give believers equality in giving. Kasi may batayan tayo ng ekwalidad ng pagkakapantay-pantay natin sa pagbibigay. Kaya wala pwede magyabang. Karaniwan yung mga hindi naniniwala sa tithes, pag nagbigay, pinagyayabang. Totoo po yan. Marami pong church gumagawa sa church. Kaya minsan gustong kontrolin ng pastor. Diktahan ng pastor. Di ba? Pagka tithes ang binibigay mo, hindi mo pwede, oy, brother, nagbigay ako ng tithes, nagbalik ka ng tithes, nagbalik ka rin ng tithes, nagbalik ako ng tithes, pareho na tayo. Huwag mo ipagmalaki 1 milyon mo. Kasi pareho tayo sa Diyos, nagbigay ng ating mga tinatangkilik. So yun po. Kaya po equal tayo. Kaya walang sa church kaya walang api sa church Siyempre, maliit ang sweldo mo, ganito lang ang bigay mo. Sabihin nito isang malaking manager, di ba? Ano pa ito? Executive, nagbigay ng ganito. Malaki magbigay si executive kaysa kay brother. Hindi natin pwede sabihin mga pastor yun. We cannot do that. No, we cannot gauge our people on that. Okay?
ang maganda, merong equality tayo. Ering executive nagbigay ng malaki, malaking halaga, ering namang 1.5 lang ang sweldong 1,500 dirhams, nagbigay din sa Panginoon, at ang kanilang batayan ng pagbibigay ay 10%, pareho lang ang bigay niyo sa Diyos. Walang malaki sa inyo, pareho lang. Kasi ang sabi ng Biblia sa itong 1 Corinthians 16:2, ang sabi dito mga kapatid upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered you. You give as God prospered you. Abraham gave as God blessed him, and he gave it voluntarily. And dapat hindi sinasabing, magbigay ka ng tithes, Brother Christian. Brother Russell, magbigay ka ng... Hindi dapat sinasabi yun. At hindi dapat kayo nauutusan ng gano'n kasi voluntary ang pagbibigay ng tithes. Voluntary, and it should be done by grace. By His grace. Hindi yung sisitahin ka pa. Hindi, voluntary. You give it to the Lord. You bring it back to the Lord. Voluntary yan. Walang command sa Bible na yan ay dapat i-command. Sinama sa law of Moses just to say, you practice it, you practice it, you practice it. Pinractice ni Abraham, you practice it. This is the father of the Jewish people. This is the father of faith. Practice it. Diba? Ikinulaw sa Hebrews. You practice it. Diba? So yun lang ang ibig sabihin nun. Bakit sinama pa sa loob yan? Sasabihin ni Soriano, namatay na. Utos daw yun. Utos daw yun kay Moses. Hindi nga utos yun. Baling kay Abraham. Hindi inutusan si Abraham. Wala nag-utos kay Abraham. Wala kayong makikita inutusan ni Melchizedek si Abraham, magbigay ka ng tithes mo. He voluntarily gave as a way to thank the Lord for His blessing. At hindi na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, it is a way for us to give thanks to the Lord. Okay? So, maliwanag po ba yan? Okay, sige po. May tanong pa po ba? Nililiwanag ko lang po doon po sa mga nagsasabi na hindi na raw po ito sa church aid at giving na tayo. Ay totoo naman. Grace giving tayo. Kaya mo na ibibigay yan. Kaya mo na ibabalik sa Panginoon yan. Pastor, may tanong po. Pastor, may tanong po ako. Narinig po ba ako? Sige po. Pastor, tanong ko lang po kung Opo, tama po ba yung pagkakaintindi ko po, no? Kasi doon sa Genesis, ang sabi, si Abraham nagbigay ng tithe of all, na tithes of all. Di ba pinanalo lang naman po siya? Wala naman po siyang... Ano pa? Hello po. Hello. Marami yung tithes of all Opo. Ibig sabihin, of all. Pastor, wala naman po siyang tinanggap, di ba? Kasi ayaw nga niya tanggapin yung mga binibigay sa kanya doon. So, ibig sabihin po ba nun, yung lahat, kung ano man yung meron siyang ari-arian, yung tithes nun ang ibinigay niya? Kumbaga, kung ano na yung meron siya, so wala siyang natanggap, so, yung, kumbaga, so pwede mong isave... Genesis kasi, he was blessed by the Most High. Mm-hmm. He was blessed by the Most High. Nakalagay doon sa talata, and blessed be the Most High God, and hath delivered thine enemies into thy hand. Ibig sabihin, God blessed him, and he blessed God also. Mm-hmm. So yung savings niya yun, yung itinites niya, yung savings niya. Kasi wala siyang tatanggap po eh. Wala siyang nakuha, wala po siyang binibigay sa kanya ng sagasodom, hindi niya tinanggap po eh, di ba? So, dahil pinanalo siya... Sabi dito ay... Okay, so ang tanong ay, gusto may tinanggap ba si Abraham? So, ang sabi lang kasi doon sa verse 19, and he blessed him, Abraham, Melchizedek blessed him, and said, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Mm-hmm. So, ibig sabihin, the Lord blessed him. Okay? Melchizedek blessed him.
So may blessing siya natanggap. Pero siya natanggap kasi he was blessed by God. He was blessed by Melchizedek, di ba? At Apo. sinabi pa doon, ang sabi doon, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of all of heaven and earth. No, so ibig sabihin, God blessed him and he blessed God. No, yung salitang bless kasi could be interpreted also, he thanked the Lord. Mhm. Okay po. Salamat po. Ay, may tanong pa rin po si Father Benji. Okay. Hello, Pastor. Morning po. Yung tanong ko po dito sa Genesis 14, kusang loob po yung kay Abraham na binigay niya. Pero pagdating na po dito sa Malakay 3:10, ang sabi po kasi dito, bring ye all the tithes into the storehouse. So ang tanong ko po dito, kung kusang loob po yung sa Genesis 14, pagdating po ba dito sa Malakay 3:10, command na po siya? Okay, maganda yung tanong. Okay, konteksto lang. Konteksto kasi, nagtanong nga Diyos, saan Diyo ko ninanakaw? Nagtanong kasi Diyos, di ba? Nagtanong nga Diyos, sino ko ninanakaw? Magnanakaw kayo eh. Sinabi ng Diyos ano yung rap me ha? Sabi nga, nagtanong pa itong mga Israel, saan po kayo namin ninanakaw? Sumagot ang Panginoon. Tithes and offerings. Pagtaka mo, tithes and offering sa ating yung yung sinasabi lang nating tithe ngayon, tithe lang yan, hindi naman tithes of all yan. Sa atin. Sige, honestly speaking, hindi na nagtatides of all. Napakaraming tithes sa inyo sa Old Testament. Napakaraming yan. No, pero dito kasi, konteksto kasi, Brother Benji, kung bakit sinabi ng Diyos yan, nagtanong kasi ang Israelita, no, wherein have we robbed thee? O sumagot ang Diyos, in tithes and offering. Sinagot lang siya ng Panginoon, in tithes and offering. And then, nasabi ng Panginoon, bring ye all the tithes. Nanakaw kayo Inanakaw nyo, hindi inyo O tandaan nyo, sabi ng Panginoon, magnanakaw kayo. Bakit sinabi magnanakaw? Kasi hindi naman kanila yung tithes sa Panginoon yun. Babalik lang dapat sa Diyos yun. Diba? Kaya yung tithe, pagpabalik sa Diyos yun Hindi naman pagbibigay yun. No, kaya nga sabi, bakit, ano sabi ng Diyos? Sa inyo ko ninanakawan. Ninanakawan niyo ako. Ano ninanakaw niyo? Ninanakaw ninyo yung hindi sa inyo. Hindi sa inyo yung offering na yan. Yan ay para sa Diyos. Hindi yan sa inyo yung ikapuna yan. Yan ay para sa Diyos. Bakit nyo hindi binibigay sa akin yan? No, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, bring you all the tithes. Pagdalanan kayo Sabi ng Panginoon, Diyos sa kanila. Di ba? Huwag natin i-interpret. Bakit kasi nagsalita ang Panginoon doon sa verse 10? Kasi para sa mo isang magnanakaw kayo, hindi inyo, ginaangkin ninyo. Napaka-povertos ninyo. Yan ang sinasabi ng napaka-povertos ninyo. Hindi inyo, gusto nyo angkin ninyo yan. Diba? Balik niyo sa akin yan, dali niyo sa akin yan. Yun ang ibig sabihin ng Brother Benji. Hindi inyo yan, dali niyo sa akin yan. Parang ganun ng Brother Benji ang sinasabi dito. Titingnan mo yung konteksto, Kasi minsan nila sinitingnan yung konteksto No. Konteksto yan Parang sabi niya, ninanakawan niyo ako. Saan ba kami kayo ninanakawan? In tithes and offerings. Dali niyo dito yan sa akin yan Bakit hindi niyo bigay sa akin? Akin yan Parang ganun lang. Parang bang ganito, Brother Benji. Brother Benji, ninakawan mo ko Ano nila ako sa'yo? Batilyo. Balik mo sa akin batilyo ko. Parang ganun lang yun, Brother Benji. Hindi yun. Balik mo yun. Hindi yun. Parang ganun lang yun. Hindi utos yan. Balik mo. Kung saan mo dapat ibinabalik, hindi mo binabalik, nasabihan mo pa. Diba? Parang ganun lang yan. Nasabihan pa itong bayan ng Israel na dapat hindi sila pagsabihan. Pinagsabihan. Pag nanakaw kayo, balik mo sa akin yan. Hindi yan Parang martilyo yan. Brother Benji, martilyo ko. Balik mo. Utos ba yun? Parang paalala siya. Paalala. Diba? Kanya yun Paalala siya. Paalala yan. Huwag mong nakawin din mo. Ba't mo parang inaangkin mo? Balik mo sa akin yan.
Ganun lang yan. Ayan ang problema pag hindi natin masyado inuunawa yung Bible. Nauwi tayo sa theological conclusion na inuutusan tayo. Nanakaw nga, hindi ating ninanakaw natin eh, di ba? Ninanakaw, balik mo yan. Oy, paalala lang sa'yo, ninanakaw mo yan. Hindi yan. Balik mo nga sa akin yan. Parang ganun lang yan. Pagka ba ikaw ay nanghiram ng martilyo at kinukuha sa iyo, inuutusan ka. Nakakahiya naman yan, inuutusan ka pa. Mahiya ka naman, di yan, ba't mo kinaangkin yan? Diba? Actually, nakakahiya na yung sinabi ng Panginoon sa kanila, bring ye all your eyes. Nakakahiya yan. Kasi hindi kanila yan. Parang kanila. Kung kaangkin nila, di ba? So yun po, yun ang sagot natin. Brother Benji, okay ba yun? Salamat po, Pastor. Thank you po. Yan. Balik mo yung martilyo ko, ha? Ayaw po. Babalik po. Hindi yun, ha? Balik po. Awal, Okay, eh. parang ganun lang yan. Awat. Salamat po, Pastor. Okay, sige. Ganun lang po yun, ano? Kasi pagka kasi talagang hindi inuunawa yung Bible, nagkakaroon tayo ng theological conclusion. Utos yan lang. Hindi utos yan. Ninanakawan, ibalik mo yan. Diba? Ibalik mo yan. Hindi yan. Huwag mo nakawin yan. So yun po. Okay, tanong pa. Sige po. Okay, ulitin natin lahat bago nag-isip ng tanong. Number 1, ang Bible po ay nagtuturo na hindi po utos ang tithes. Kung sasabihin natin ba't isinama sa Law of Moses, ang line of thinking ng Panginoon, you read basahin ninyo yung line of thoughts ng Panginoon. Pinractice ni Abraham, di siya inutusan, voluntary, sinama sa batas, ang ibig lang sabihin, i-practice ninyo yan. No? Sa Malakay, sinabi, ibalik ninyo yan. Hindi inyo yan eh. Diba? At sa book of Matthew 23:23, diniinan pa ni Jesus. Sa Hebrews ay ginawa pa na after the church period na yan, sinabihan kayo na si Abraham is father of faith, it is your father, diba? Nagbalik siya ng tithes. Anong ini-imply? Oy, bigay din niyo yan. Balik niyo sa Diyos yan, hindi niyo yan. Ganun lang po yun. Okay, tanong. Baka po may tanong pa. At panglima pa, it speak about equality in giving. That is proportionate giving. Alam niyo yung proportionate giving, 1:1. 1:1 tayo. Ganyan po proportionate giving, 1:1. God bless you, you give, bring back the tithes. Okay, may tanong si brother. Sino ba yan? Okay, sige po, magsalita na po. Ayun, si brother Joem. Okay, Brother Joam, hindi ko masyadong marinig ng gusto. Baka pwede, paano ba gagawin natin? Lalapit ka ba sa microphone para mas maintindihan ko? Hindi ko masyadong maintindihan eh. Pwedeng lumapit ng kaunti lang. Lapit lang po ng kaunti para mas maintindihan ko. Ang tanong ba ay kung member ka, kung hindi ka membro, hindi ko masyadong magets eh. Masyadong maintindihan. Sige po, pakilakas lang po. Pakiulit lang po yung tanong. Rinig po ba? Ayan, rinig na. Sige.
Hello. Yan, rinig na. Okay, rinig na. Ano daw Malinaw. po, ang tanong po ni Brother Joachim, paano daw po pagka may bagong Kristiyano, bagong member sa church? Paano daw po i-implement yung tithes? Paano daw po i-reinforce? At di ba daw po sa Old Testament daw po yun na utos na may mabigat daw pong parusa pagka hindi nagbalik ng tithes. Ngayon daw po nasa by grace period na daw. Ano daw po tayo ngayon? By grace na lang daw po tayo. Paano daw po implement ngayon or i-reinforce yung pagta-tithes? May parusa ba? Ganyan. Ngayon lang po. Okay. Nahiya na daw po siya ulitin. Okay. Thank you very much. Okay, ganito. Okay, gusto kong, kanina ko pa sinasabi na ang tithes, hindi kailan pa man naging utos. Ulitin ko ulit ang line of thoughts ng Panginoon. Bakit yan ay naisama sa law of Moses? Ano? Iyan ay practice ni Abraham. Na-practice ni Abraham yan. Tapos, bakit isinama sa law of Moses? Ano ang nasa isip ng Panginoon? Bakit isinama? Kasi ang gustong sabihin lang ng Diyos, oy, i-practice ninyo yan. Okay. Ngayon, sa New Testament, wala na, tapos na ang nabanggit ni Kristo sa Matthew 23:23, patay na si John the Baptist. Sa Luke chapter 16 ay binanggit doon, the law and the prophet were until John the Baptist. Tapos na ang batas. So nasa kuwan na siya nasa grace period na tayo o church period. So yan, binanggit ni Kristo Matthew 23:23. Okay? Tapos binanggit sa Book of Hebrews, ipinaalala about Abraham bringing back the tithes. So, ibig sabihin, sinasarado, sa church period, kasi yun ay church period pa rin, doon sa mga kuwan yan, epistles yan na para sa church, sa Hebrew people, pero binanggit ang Abraham, binanggit naman ni St. Paul sa Abraham, he is the father of faith, he is the father of those who believe on Jesus Christ. So, ngayon, ito, hindi po utos. Ako naniniwala, hindi utos ang tithes. Hindi po utos yan. Pero hindi rin kayang ibigay yan without grace of God. Ulitin ko ulit. O sige, realidad na lang. May sumusweldo sa inyo. Halimbawa, sumusweldo kayo. Hula lang ha. Ano ba? Si Brother Albert sumusweldo ng mga 15,000 dirhams. Convert natin yan, ha? Ito kung 10,000 dirhams times 15 na lang, 225,000 pesos. So magkano bibigay mo? Di 22,500. I-convert natin sa dirham. Okay? So, i-convert natin sa dirhams in 22,500 pesos. Di magkano yun? More or less 1,600 dirhams. Tanong, can you give it without the grace of God? Can you give it without the grace of God? Sige, pakisagot lang po. Sige, ibibigay mo sa tithes mo o ibabalik mo yung tithes. Ay ibibigay mo ay 1,500 dirhams. Kaya mong ibigay ng walang grace of God. Yung yun lang, tapatan lang tayo. Tapatan lang. Pastor, Kaya mong ibigay. Pastor, hindi po kasi God's grace. hindi po kasi dati palaisipan na sa akin po 'yan nung bago ako maging baptist. Sabi ko, ang mga pastor lumuusbong para lang magkapera. So hindi ko talaga kayang ibigay. Pero sa biyaya ng Panginoon po, naibibigay ko po. Pero dati, palaisipan po sa akin yan kasi iniisip ko saan dadalhin. Tama po yung sinasabi nyo kanina. Oh. Pero ngayon, dahil sa biyaya po, Ayan, katapatan. Ayan ang sinasabi ko. Huwag ninyong sabihin sa akin grace na po tayo, by grace po. Yun nga Kahit hindi kayang ibigay, pagka mga 2,000 dirhams na. Kailangan na ng grace of God. Kailangan ng grace of God yan. Huwag tayong maglokohan dito. Let us talk directly lang.
Sige, Opo. can you give 2,000 dirhams a month without God's grace? Hindi. Sige, sabihin nyo sa akin. Taas ang kamay. Kaya ko po. Sige, bigay mo na. Ngayon, pagka hindi mo kaya ibigay, grace giving ang tawa. Kailangan mo ng grace of God. Hindi, same grace ang gusto mo lang. Gagamitin mo yung grace sa hindi mo kaya. Kaya nga enablement eh. Diba Russell, hindi mo kaya ibigay yan. Ikaw nga mag-isip. Kaya mo bang ibigay yun? 2,000 dirhams a month? Without God's grace? Iisip ka naman, nag-iisip yan. Nag-iisip. O, ngayon, diyan papasok ang grace giving. Kaya yung pagbibigay sa New Testament, grace giving yan. Talagang biyaya na ng Diyos, ibabalik natin yan. Hindi kaibigan ako. Wala tayo maglokohan dito. Alam ko na po. Alam ko na kung anong pinag-iisip natin. Tayo kasi, ganun din ang iniisip ng araw. Kaya lang, tama, by the grace of God nagagawa natin ibigay yan ibalik sa Panginoon. Kasi biyaya ng Panginoon. Sa totoo lang, di naman natin kaya Sige, mag-check kayo ng mga tithes ninyo. Tingnan nyo, tama ba sa sweldo ninyo? Bakit hindi nyo nabibigay? At tapos sasabihin nyo, grace giving ngayon? Ba't hindi mo nagawang ibigay yan sa grace giving? Sa grace ng Panginoon. O, ibig sabihin, ang nasusunod lang sa giving mo, ikaw, hindi Diyos. Hindi Diyos ang nasusunod. Sa stewardship mo, hindi Diyos ang nasusunod. Ikaw ang nagpapalakad ng buhay mo, ikaw din nagpapalakad ng pera mo, at hindi Diyos na nagbigay sa iyo. When the Lord bless you, you bless the Lord. Give Him thanks. Give thanks to the Lord. No. Kung babasahin yung Genesis chapter 14, pagpapasalamat, pagpupuri ni Abraham, ang kanyang ginawang pagbibigay niya at pagbabalik niya ng tithes. Isipin nyo, interpret nyo mabuti yung Bible, inyong basahin mabuti yung Bible. Kasi yun ang ating malaking problema sa panahon natin. Puro tayo sigaw ng by grace. Grace giving na tayo, grace giving! Hindi mo nga kayang ibigay yung 10%, grace giving pa. Wala kang ang grace na ibigay yun Paano mo sasabihin grace giving? So, ang mangyayari, ikaw na lang ang masusunod sa sarili mo kung anong gusto mong ibigay, which is not voluntary. Hindi voluntary ikaw nasusunod sa sarili mo. Ang voluntary, ang Diyos pinagpala ka, pinagpala mo, Diyos, pinasalamatan mo through your giving. Mga kapatid, alam po ninyo, yung ang mga pagdalo-dalo ng birthday merong mga merong mga souvenir, pagpapasalamat sa mga dumadalo. Diba? Papasalamat. Alam niyo yung pagbabalik ng tithes, hindi atin yan Sa Panginoon nga yan hindi namang inutusan. Ulitin natin, ang Malaki chapter 3 verse 10 ay hindi utos. Yan ay pagsasabi, magnanakaw kayo, dali niyo sa akin yan. Hindi na ibig sabihin ng Panginoon yun. Para bang, oy, yung aking martilyo, balik mo yan. Balik mo akin yan ba't mo kinukuha? Utos ba yan? Hindi. Mahiya ka, kinuha mo yung hindi iyo. Diba ganun lang ibig sabihin ng Panginoon nun. Okay? So, yun po. Kaya, Brother Joem, yun po ang sagot natin. Totoo po yan. Grace giving tayo ngayon. At yung po pagbibigay ng tithes, hindi po ganun kadali. Lalo't napakalaki na po. Hindi po kayang ibigay yan nang wala ang grace of God. May bibigay mo yan through the grace of God. Maniwala ka sa akin. Hindi mo kaya ibigay. Sumweldo ko pa, Brother Joem, ng mga 30,000 dirhams. Lalong mahihirapan ka na niyan. Ang bigat. 3,000 dirhams. 45,000 o 50,000 pesos. Diba? Hindi kayang ibigay. Mahihirapan tayo. Niyan, napakahirap na niyan. Grace of God ang kailangan natin dyan. Yan, grace giving yan. Yun sabihin, hindi grace giving yan. Si Brother Albert lang sasabi, biyaya po ng Diyos na ibabalik ko po sa Kanya. Biyaya ng Diyos. Kasi talagang hindi mo kaya. Diba? At doon papasok ang God's enablement. Okay? So yun po, siguro sapat na yun. Kung may tanong pa po kayo, just PM me. Thank you po sa nagbigay sa akin ng bagay na yan at salamat po ng marami. Kasi para maliwanagan natin, hindi po utos ang tithes. It should be a practice.
it should be a way of life to give thanks to the Lord for bringing him back all the blessing that God has given us. And for us to have equality giving, we must have a proportionate giving. 1:1. Pinagpala ka 1,000, bigay mo 100. Pinagpala ka ng 30 milyon, bigay mo ang 3 million. Yan. Proportionate giving, equality in giving po yan. Walang magmamalaki. At pagka meron nagmamalaking miyembrong malaki binigay ko sa tithes ko, oy, pareho lang tayo ng giving sa Diyos. Pareho lang tayo ng porsyentong binigay. Huwag mong ipagmalaki sa akin yan. Kasi pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Nagbalik sa Diyos. Pareho lang. Okay? Naintindihan nyo? Kaya yan po ay deterrent din sa mga hambog na may pera. Na pinagmamalaki nila ang giving nila. Deterrent po yan. Kasi kaya kong sabihin, oy, yung binigay ng pinakamahirap ditong pulubi, ay kapareho din ang bigay mo. Pareho kayo ng porsyento ng giving. Huwag ka magmalaki. Kasi pareho lang kayo ng porsyento ng giving. Okay? Marami ng itlog yun sa iyo. Marami ng bilog. No? 6 na bilog yun sa iyo. Itong nagbigay na ito, walang bilog kahit sentabo lang rin eh. No? Pero pareho kayo ng giving. Pareho kayo ng binalik sa Diyos. 10% lang. Okay? So yun po. Salamat po ng marami. At salamat po sa lahat po ng mga nagpipray po para sa House Church sa Tanay. Patuloy niyo pag-pray. At nakalagay na po doon, on this side will rise. Tanay Christian Baptist Mission. Ayan. Let us pray po. At pagpipray ko din po yung sa Switzerland that the Lord will let that house to be a place of worship for our brethren in Switzerland. No, yung house na yun na tinitingnan po ni Brother Angelo. Let us pray po. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong saganang biyaya sa amin. Nawa nga po ay mabago yung takbo ng isip namin about yung pagbabalik po ng tithes. Tahasa mo pong sinabi, Panginoon, sa mga Hudyo, ninanakawan niyo ko. At sumagot ka, ninanakawan niyo ko sa mga ikapunin niyo at sa mga kaloob ninyo. Ibalik niyo sa akin yan. Dalhin niyo sa akin yan. Hindi niyo yan. Ibalik ninyo sa akin yan. Panginoon, salamat po because that is a reminder for us to be honest, to bless you, to praise you, to thank you for everything that you have given us. Salamat po, Panginoon. Lord, help us to obey you. Help us to, Lord, to give you all the praises. I'm praying also for the house that Preacher Angelo is looking in Switzerland. You know, dalangin ko, ibigay mo po yung bahay na yun para maging place of worship po. Diba? O po mangusap kay Sister Lou, Panginoon. O na po ang gumawa sa puso niya. At iyong i-bless po ang bawat isa. Maging ang lahat ng kapatiran sa Al-Ain, kapatiran sa Abu Dhabi, kapatiran sa Dubai, kapatiran sa Sharjah, kapatiran sa Kuwait, Brother Benji Gabati kasi lead the church or the brethren there in Kuwait and the work there kasi with courage and wisdom. At ganoon din po sa Switzerland, ganoon din po Panginoon Diyos sa India, sa ECBC Naga. Lord bless each and everyone. Salamat po ng marami. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, salamat po ng marami sa inyo. God bless. Okay po, salamat po, Pastor Cornelio. And now let's go back to our